Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Okay. Ang ating tatalakayan ngayon ay yung tinatawag na The Big One. No? Ano po ba tong The Big One na to? Hindi naman lingid sa inyo sa panahon ngayon. No? Kung makikita nyo po yung mga proyekto ng gobyerno, panay ang mga earthquake drill, di ba? Kasi nga pinaghahandaan natin pinanalangin natin na wag dumating, na wag sanang dumating. Pero siyempre, naghahanda pa rin po tayo, no? Bakit po? Ang base po sa mga siyentipiko, no? Every few hundred years, no? Nagkakaroon nitong ganito kalakas na lindol. Sa tala po ng ating kasaysayan, yung yung sinasabing siguro yung huli pong The Big One ayon sa tala, nangyari po, naitala po noong November 1645, no? Yan po ay panahon pa po ng mga Kastila sa ating bansa, di ba? So, diyan sa naganap na lindol na yan tinatawag na Luzon earthquake, no? So, yan po ay na-search po natin yan. Okay? So, from Manila to Cagayan and Ilocos Norte, no? Yan daw po yung parang naging coverage niyan. Okay? Almost number of persons killed exceeded 600. Okay? 3,000 total injured and killed. So, yan po ay base sa tala po na makikita natin. Base po sa mga available na records. Okay? So, outside Manila, dyan sa mga structure daw, sa Pasig River, no, yung mga bilyas nung araw, nung panahon ng Kastila, ay talagang wash out. Okay? So, ayon pa sa tala, most disastrous, not just in Luzon, but likewise in Mindoro, Marinduque, and other islands south of Luzon. So, yan po yung nakalagay sa tala dyan. Okay? So, medyo konti daw po ang mga naging damage sa parting Camarines at Albay sa Bicol. Okay? Yan po yung pinaka matindi raw, no? Ngayon, sabi ng mga eksperto, yung The Big One na yan, na inaantay natin sa panahon natin ngayon, kasi sabi every 400 years or every few hundred years, no? So, kung 1645 yan, malamang-lamang, sinasabi dyan, nung tumuntong yung 2000 o year 2000, ayan na po, medyo sinasabi nila na kung 400 years sa tala, talagang sa panahon daw natin mangyayari. Okay? Ngayon, safe ba ang Pilipinas sa ganyan? Hindi po. Because, geographically, no, we are situated, our country is situated in the Pacific Ring of Fire. Di ba? So, pag sinabing Pacific Ring of Fire, a belt of volcanoes circling the Pacific Ocean. Di ba? So, kung titingnan natin, dahil tayo ay isang archipelago, nakalatag tayo sa karagatang Pasipiko, talagang hindi tayo safe sa ganito, no? Medyo vulnerable tayo sa ganitong klaseng natural disaster. Di ba? Kasi nasa Pacific Ring of Fire nga po tayo. Okay. Sa kasaysayan, no, sa natin, no, may mga ilang lindol rin tayong nasaksiyan. Siguro yung July, sa akin personally, memorable sa akin yung July 16, 1990, na kung saan magnitude 7.8, no? Ang epicenter po niyan sa Cabanatuan, no? Pero ang matindi pong nadali diyan is yung Baguio, di ba? Na kung saan gumuho po yung Hyatt Terraces, no? So magnitude 7.8. Ngayon itong Big One, no? Sabi rito, potential impacts, bakit ba natin pinaghahandaan, no? So ano ba yung Big One? Most anticipated seismic events. Sabi rito, this is a massive earthquake that could potentially, kasi hindi pa naman nangyayari. A massive earthquake that could potentially strike
no? The Philippines with devastating consequences. Di ba? So, bakit devastating consequences? Base po sa risk assessment na ginawa po ng NDRRMC, ng PBOS, ng gobyerno, no? So, ano yung potential impacts? Okay? A magnitude 7.2, no? O mas mataas pa kasi sa US po, ang sinasabing big one, kung sakaling gagalaw daw po yung San Andreas Fault, no? May pelikula po niyan di ba? Si The Rock, no? So, kung sakaling gagalaw daw yan, magge-generate daw yan ng seismic wave or paglindol na aabot ng more or less or more than magnitude 8, no? Dito sa Pilipinas, ang pinangangamba natin is yung paggalaw ng West Valley Fault, no? Na sinasabi nila magge-generate ng magnitude 7.2, no? So, ano yung potential impacts? Probable maximum scenario could result in an estimated 48,000 fatalities, no? So, less than 50,000, di ba? And 48 billion in economic losses. Di ba? So, yan po yung sinasabi ng ating gobyerno. Kaya nga po, para mapalawig yung ating kaalaman kung paano tayo magiging ligtas sa oras ng kalamidad, partikular po ng lindol, dapat po nakikiisa tayo doon sa mga nationwide earthquake drill. At mas maswerte po tayo kung yung ating mga LGU nag-i-initiate ng mga localized earthquake drill. Sana po nakikisa po tayo dyan. Kasi hindi po biro yung magiging epekto ng sinasabing the big one. No? Tandaan po natin, isa pa po sa mga naging tala, no? May 22, 1960. Ito po yung tinatawag na Valdivia earthquake. Yan po ay nangyari sa Chile, no? So, ang tawag din po rito, the Great Chilean Earthquake, na kung saan ito po ay umabot sa magnitude 9.5, no? 9.5 na magnitude. Di ba? Sa Pilipinas, isa sa sinasabing malakas din ay nangyari noong 1976, Moro Gulf, na kung saan umabot daw ng more or less mga 5,000 or 8,000 killed. Di ba? So, yan po yung sinasabing potential impacts. Di ba? At kamakailan, no? Dito lang, January 20, 2024, no, lumindol sa Tingloy, Batangas. No, na ayon sa PBOLS ay umabot sa 4.6 ang magnitude, January 20, 4:04 p.m. Ang epicenter po niyan ay 13 kilometer mula sa Tingloy, Batangas at may lalim din po na trend na 13 kilometers din po, no? Ngayon, ano ba ang sanhi ng paglindol? Okay? So, ayon sa mga eksperto, di ba? May sinasabi na ilan sa mga dahilan ng paglindol yung paggalaw ng tectonic plates, no? Ano po ba yung mga tectonic plates? Di ba? So, kung sasariwain niyo po yung ating tawag niyan, mga pag-aaral nung tayo ay nasa high school pa, no? Ang sinasabi sa siyensya, no? Ang mundo raw nung araw ay binubuo lang ng isang kontinente na tinatawag na Pangaea, di ba? So, dahil sa mga paggalaw, pagyanig, no? Itong Pangaea na to ay gumalaw at naghiwa-hiwalay at nahati sa ilang mga kontinente, no? 7 kontinente. So, dahil nagkahati-hati, yung mga hati po niyan, yan po yung tinatawag na mga tectonic plates, di ba? So, panaka-naka, lalo na rito sa Pilipinas dahil tayo ay isang archipelago. So basically, yung mga tectonic plates na yan, pag gumagalaw, siyempre kung nag-uuntugan yan, so nagge-generate yan ng pag-uga, no, sa ibabaw ng mundo. At yan po yung mga seismic waves. Okay? So isa pang dahilan ng paglindol, volcanic eruption. So ilang ba aktibong bulkan sa Pilipinas? Napakarami. Di ba? Yung bulkan mayon, pagka sumasabog, nagkakaroon ng paglindol sa area nila. Okay? Isa pang dahilan, underground explosions, no? Kung titingnan niyo po sa karagatang Pasipiko,
talagang continuous yung volcanic activity even sa ilalim ng dagat, no? Mapapanood niyo naman din po 'yan siguro sa National Geographic, no? So, and of course, induced quaking, ito naman mga human activities. Hindi naman 'to masyadong ano, no? Pero siyempre, yung mga nagdudulot ng matitinding pagyanig, yan po natural disaster, di ba? So, sabi ng PBOLCS, no, DOST, the big one or an earthquake with magnitude of no less than 7.2 in the Richter scale may be experienced in our lifetime. Di ba? So, ibig sabihin, so hindi nila dinidiscount, no, na ito ay mangyayari sa panahon natin, no? Ang kaibahan nga lang sa ibang mga natural disaster, ang bagyo nahuhulaan, nalalaman agad eh. Pero ang lindol hindi po, no? Wala pong instrumento ang tao sa ngayon na malalaman kung kailan lindol. Wala pong ganyan, no? So kaya ang pinaka magandang gawin po natin maghanda. Okay? So ngayon, sinasabi nila, no, sa totoo lang, ano ba yung pinaka-safe daw na lugar sa Pilipinas? Hindi ko alam po, pero ayon po sa mga nababasa natin, relatively ang pinaka-safe daw po ay Palawan. Okay? Bakit daw? Because sa Palawan daw, there is an absence of active volcanoes and its location on the western seaboard, no, away from the coastal threats of tsunamis. Di ba? So, pero siyempre, hindi naman natin inaalis yung sitwasyon na may posibilidad pa rin, pero that is relatively safe, no? Kasi ang Palawan, siyempre, bahagi pa rin tayo ng Pacific Ring of Fire. Di ba? So, sa mga susunod pong video, tatalakayin po natin, no, yung mga preventive measure. Paano ba maging ligtas, just in case, ano ba yung mga dapat gawin, no? Di ba? So, palasak po sa inyo, no? Familiar po tayo dun sa drop, cover, and hold on. Di ba? So, tatalakayin po natin yan sa mga susunod na video. Okay? So, muli, maraming salamat po. At shoutout po sa inyong lahat. Okay? Doon sa mga bagong subscribers, no? Paki-share po yung ating video para mas malawak pa po, mas marami pa po tayong makaalam ng mga, especially sa mga security personnel. Tandaan po, bakit po natin to dinidiscuss, itong the big one. Sa oras po ng kalamidad, sa oras po ng natural disaster, no? Tayong mga security personnel po, no? We are considered as frontliners. Di ba? Kaya nga po nung nagkaroon ng COVID, nung nagkaroon ng pandemic, no? Isa po ang mga security personnel, no, sa nakakalabas ng panahon na yan kasi bahagi tayo, no? Tayo ay tinaguruan ding mga frontliner. Di ba? Kung wala tayo sa oras ng kalamidad, posibleng magkaroon ng chaos, posibleng magkaroon ng mass looting. So napakalaki po ng papel ng mga security personnel, no? Kaya po sa channel natin na to, we are continue to educate them, no? Gusto natin na pinanalangin natin na wag dumating yung sitwasyon na yan. Pero siyempre kailangan po nating maghanda. Okay? Para just in case nariyan na yan o dumating yan, alam po natin yung ating gagawin. No, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.